May mga pangyayari na hindi natin nakokontrol at hindi natin naintindihan bakit ito nangyari. Assalamualaikum, ako si Eliza Nor A. Shaikh. Ako naman si Muhammad Siddiq Muntila. Nandito kami dahil meron kaming maaaring maitulong. Ito ay patungkol sa ating nararamdaman sa mga pangyayari sa ating paligid. Kami ang MSU Main Mental Health and Psychosocial Support Team Volunteers. May mga kasama tayo na nakaranas ng kapahamakan sa loob ng campus. Ito ang naging sanhi ng kanilang kamatayan at may mga nasugatan. Ito yung pangyayari nung araw ng linggo, alas 7 ng umaga sa Dimaporo Gymnasium. May bombang sumabog. Maaaring ito ay mabigat at masakit sa atin dahil maaaring sila ay kakilala, kaibigan o kamag-anak natin. Maaari din ito ay mabigat at masakit sa kalooban ng ating mga magulang at mga kamag-anak na maaaring nag-aalala para sa ating kaligtasan. Ito ay maaaring dumagdag pa sa ating mga damdamin na dala ng dumaang Marawi Siege sa nakarang 6 na taon, pagkakaroon ng pandemyang COVID-19 at iba pang mga masasakit na pangyayari sa loob ng campus sa mga nakaraang taon. Meron din tayong nararamdamang lindol nitong mga nakarang ilang araw. Ang lahat ng karanasan na ito ay naipon na sa bawat isa. Mahirap, mabigat, at masakit ito na panahon kahit kanino. At dahil sa mga ito, maaari tayong makaramdam ng alinman sa mga sumusunod. Una, sama ng loob. Dahilan upang makaiyak, manlambot, matulala, hindi makapag-isip ng maayos at maalala ang mga ibang mahirap at masasakit nating pinagdaan. Pangalawa, galit o di kaya ay puot. Hindi tayo makausap ng maayos. Maaari rin tayong manisi ng iba. Pangatlo, takot o di kaya ay labis-labis na pag-alala. Maaari din ito maging hiya, lutang na kaisipan, labis na pagpapawis at pwede ring di mapagilang pagkainit. Itong mga nabanggit ay normal at kasama sa mga karaniwang maaaring maramdaman kung tayo ay nakakaranas ng mga masakit, mabigat o mahirap na sitwasyon. Huwag nating kakalimutan ang panahon nating ito ay hindi karaniwan o hindi normal ang panahon ito. Hindi tanda ng kawalan ng kakayahan ang mga ganitong damdamin dahil hindi madali kahit kanino ang mga gulong nasa paligid natin, kasamang pandemyang COVID-19 at mga nakanakang lindol. Normal ito na maramdaman sa mga panahong abnormal. Dahil sa mga nabanggit, maaring iba sa atin ay makaramdam ng pagtaas ng presyon ng dugo, paninikip ng dibdib, kawalan ng ganang kumain o labis-labis na pagkain o di kaya ay di makatulog. Ilan lamang ito sa mga pisikal na epekto ng pangyayaring ito sa atin. Nararapat na ating tingnan ang ating mga sarili at kamustahin ang bawat isa, lalo na ang mga magulang at may edad na dahil maaaring sila ang labis na apektado sa mga pangyayaring ito. Dahil sa mga nasabi, ito ang mga magandang bagay na maaari natin gawin. Una, practice natin ang paghinga na malalim o slow deep breathing. Gawin natin ito ng 12 ulit. Napapagaan ng paghinga na malalim ang mabigat na nararamdaman. Pangalawa, piliin natin ang ating pakikinggan at paniniwalaan. Pakinggan natin ang mga tunay na leader at mga otoridad. Bawasan natin kung hindi natin kayang itigil ang pag-Facebook at iba pang social media dahil maraming mga fake news or disinformation at hindi ka nais-nais na mga larawan at videos na patungkol sa nangyari na maaaring magbigay ng negatibong epekto sa ating pakiramdam. Piliin natin ang binabasa at pinaniniwalaan. Pangatlo, pasayahin at palakasin ang ating loob para sa sarili at para sa iba. Hanggat maaari, sundan natin ang ating nakasanayang gawain sa araw-araw tulad halimbawa ng pag-ehersisyo, pagkain sa tamang oras ng pagtulog at iba pang gawain. Pang-apat, sabihin at ipaalam ang ating nararamdaman. Makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan o di kaya mga profesional upang maibahagi ang ating nararamdaman at iniisip. Panglima, habaan natin ang ating pasensya at magtiwala tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagsikapan natin ng mag-isip ng magaganda at mabuti. Huwag mawalan ng pag-asa. At panghuli, ipagpatuloy ang paghingi ng tulong sa poong may kapal.
huwag nating kalimutang magdasal. Kung ang ating mga kamag-anak, kaibigan, o di kaya ang ating sarili ay nakakitaan na natin ng pangangailangan ng tulong, na narapat na tayong maghanap ng tulong para sa kanila o para sa sarili. Maaari tayong humingi ng tulong sa mga sumusunod. Sa ating mga teachers, Division of Student Affairs Guidance Counselors, Psychology and Related Services Department faculty, college officials and staff, dormitory or cottage management officials and staff, leading individuals to flourish and thrive or Lift Incorporated, at iba pang mga mental health professionals and service providers. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa tulong ng Diyos dahil ang Diyos ay mapagpatawad at mauwain. Ito na rin ang aming pag-imbita sa inyo. Nandito kami para sa inyo. Magbibigay kami ng panahon at espasyo para maipalabas ninyo ang inyong nararamdaman at naiisip. Sa kalooban ng Allah, ang paraan natin ay pagbibigay ng panahon at espasyo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng safe space para sa atin. Ano itong safe space? Ano ang mga paraan para ito ay ating magawa? Ang mga sumusunod ang pamamaraan. Una, papakinggan namin kayo. Maaari nating masabi at may pahayag ang ating mga suliranin dahil may makikinig. Pangalawa, magbibigay kami ng oras sa inyo. Pangatlo, nire-respeto namin kayo. Kahit pataan, nagsasalita, ay nararapat na ating nire-respeto. Maaring hindi natin magustuhan ang kanilang sasabihin. Subalit, ang taong nagpapahayag ay nararapat pa rin pakinggan at nire-respeto. Pang-apat, nais naming ipahayag sa inyo na ikaw ay mahalaga. Panglima, tatanggapin namin ng maluwag sa aming dibdib ang bawat isa. Hindi nararapat ang pagsalungat kahit kanino man dahil hindi natin nararamdaman ang kanilang pinagdadaanan. Nagpapasalamat tayo sa Diyos at salamat sa inyong lahat. Ang paanyaya ay bukas para sa lahat. Maaari niyo kaming makontak sa pamamagitan ng inyong college officials. Insha'Allah, susubukan namin gawin ang aming makakaya upang makatulong. Ang impormasyon at serbisyong ito ay hatid ng pamunuan ng Mindanao State University Main Campus. Kasama ito sa ating pagpupunyagi para sa ating lahat dito sa MSU. Bilang pagwawakas, ang ating pangunahing layunin para sa impormasyon at serbisyong ito ay ang ipalam at sana maramdaman nating lahat na tayo ay iisa. Amin ding nararamdaman ang bigat ng pangyayari sa ating paligid. Sana tayo ay makapagtulungan para sa kapayapaan ng ating mga damdamin at kaisipan. Assalamualaikum.